pitch ng isang bangag. Nasubukan nyo ng kumausap sa bangag? O yung in-interview na bangag? Parang ganun eh. Pero ewan ko ang gulo-gulo kasi pagka si Marcos eh. Pero pag si BP Sara Duterte, alinaw magkwento. O, panoorin nyo natin to. Ang aking mga pagpapasalamat. Una, magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magpapasalamat po ako, sir, kasi sobrang saya ko nung natanggap ko yung invitation ni Sir Wilson Flores na dumalo sa World Pandesal Day. Kasi nakikita ko yung sa social media, no, sa internet, yung mga tao na ini-interview at nagsasalita na ito yung nasa likod nila, Kamuning Bakery Cafe. Tapos lagi kong naisip, parang gusto ko ma-interview dyan na mayroong nakalagay sa likod ko na Kamuning Bakery Cafe. Kaya was really very happy to have received your invitation and thank you. And happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Alam mo, grabe yung ano niya dito. Na-observe niyo yung pagiging napaka-humble ni BP Sara Duterte. No? I mean, hindi mo na kailangan sabihin yun eh. Kung sa totoo lang, hindi mo na kailangan sabihin yun. Pinromote mo na libre yung Kamuning Bakery Cafe eh. Yeah? Hindi mo na kailangan sabihin yun. And yet, kita niyo yung pangarap ng Ali. Pangarap lang ng Ali. Ang gusto ko lang ma-interview meron sa likod nito. Ganun eh. Yung pangarap ng iba. Mag-champagne sa Las Vegas. Yeah? Pumitik ng mga babaeng puti. Ganun. Yung pangarap ng iba, malulupit eh. Magnakaw ng bilyon-bilyon. Siya, pangarap lang yung gusto ko lang ma-interview na meron tarpaulin sa likod na Kamuning Bakery Cafe. Ay, grabe rin tong tao na ito. No? Ang taas-taas na. Siya na ang pinakasikat na talagang the next president na. And yet, ganun siya ka-humble. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz. Tapos... Si Cheese Escudero ba yan? Kukulayan na naman nila. O, tingnan mo na, bata ni BP Sara Duterte si Cheese Escudero. Bakit? Favorite ng tinapay, may cheese whiz. Ganyan katangay mga vlogger na ni Marcos. Gago! Ganyan katangay mo ngayon. Yung daing, bulad sa Bisaya. Bulad. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal, cheese whiz tsaka bulad or daing. Daing, sarap. Meron akong maalala. Magandang kombinasyon yun eh. Kasi maalat eh, di ba? Na nangyari sa akin noong bata pa ako sa pandesal at sa bulad. Kasi ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang maalala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulad. So breakfast, may bulad. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulad, yung akala ko malinis na siya na wala siyang buto, wala siyang tinik. So nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganun. Tapos, meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, natusok yung ngalangala ko. Tapos, nang natusok yung ngalangala ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yun, papunta kaming paaralan. Papasok kami sa school. Tapos, sa sobrang iyak ko, na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, papa ko, sabi niya sa akin, gusto mo ba na wag nang pumasok ng school, sumama ka na lang sa akin? Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung tinik sa ngalangala ko. Tapos sabi ko kaagad, oo. So maalala ko yung araw na yon, natinik ako ng buto ng daing doon sa pandesal na kinain ko. Pero na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Tsaka sa Hall of Justice pa yon, no? So, mas bata pa pala ako noon. No, 4 siguro. Ay, yes, 4. Oo, so sumama ako doon at gusto ko kasi doon sa Hall of Justice kasi BCC-PRD eh. Nagtatrabaho siya. So, pag sinasama niya ako, paikot-ikot ako niyan, akyat sa taas, sa baba, sa labas. So, the usual na bata na kung saan-saan umaabot. So, yun yung hindi ko makalimutan na memory sa pandesal. Kaya ingat na ako kapag ginagawa ko yung cheese whiz tsaka daing. Kaya pala kayo naging lawyer, 4 years old na sa Hall of Justice na kayo. Oo, maalala ko pa sa office, no? Sa mga office ng prosecutors. Kasi maraming prosecutors eh. Iba-iba yung opisina nila, iba-iba yung style ng opisina nila, iba-iba yung kanilang routine sa opisina. At maalala ko pa, bata pa ako, marunong na ako mag-typewriter.
kasi may typewriter, di ba, sa office. Tapos doon ako naglalaro kasi yung secretary ni PRD, para hindi ako paikot-ikot kung saan-saan, binibigyan ako ng mga scratch paper at pinagta-type-type ako kahit hindi pa ako marunong magbasa. Yes. Thank you. Before we continue, I'd like to acknowledge one of your biggest fans, ma'am, in the Philippines, Congressman Bong Sontay. Opo. Congressman namin dito, ha? Yes. Good morning po, Congressman. Bong Sontay is my schoolmate. Schoolmate pala kayo. Ay, hindi na nag-abot. Nag-abot ba tayo? Hindi na, no? Oo. Oh, wow. Oh, yeah. So, nag-abot tayo sa San Beda Thank you. College. May tanong sila, kung may memories pa, yung tatay ninyo, anong daw ang paboritong palaman ni former President Duterte? May picture siya na nasa Davao kumakain ng pandesal. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung, or kung naglalagay ba siya ng palaman, yan ang hindi ko alam. Ang the best na tanungin natin dyan si Kitty. Kasi yes. siya yung lumaki na nandyan talaga si PRD. Thank you. Ma'am, may isang gusto magtanong dito, editor ng Philippine Star, Miss Natalie Tomada. Ma'am, Bisaya siya. May buntag, VP Inday. Video ko lang. Not ready? So, ingon ni Sir Wilson, light lang daw akong pautan. Siyempre, ang init ng politika as hot as the pandesal of Sir Wilson. Pero how do you distress ba? Stress. How do you cope with stress daw? Unang-una, tulog, no? Hinahabaan ko yung tulog ko. Tapos meron na akong sinusubukan ngayon. Sinusubukan pa lang, hindi pa siya routine na dapat 8 hours yung tulog. Dapat by 11 p.m. tulog na ako and then 8 a.m. dapat gising na ako. So sinusubukan ko pa lang, hindi pa siya perfect na routine. Tapos pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pero lately, hindi pa ako nakabalik sa hiking. At ang pangatlo is usually kasama lang yung pamilya. Napakasimple na magkasama kami tapos nagluluto kami ng sangyupsal, yung mga ganon. Mahilig yung mga anak ko yung luto kain. So kung kunwari may griller tapos hotdog tapos kakainin ka agad. So yung mga ganon na mga bagay. You were spotted, di ba, parang watching a musical with your daughter. Isa din ba yun sa mga parang ways to distress mo? Yes, ma'am. Opo. Yung anak ko, nakuha niya sa akin yung love for plays and musicals. So, bata pa lang siya, tinuruan ko na siya i-appreciate yung mga ganon. The earliest na napanood namin is Beauty and the Beast sa CCP. Tama ba, no? CCP yung nasa Rojas Boulevard, no? Oo. Sa CCP, doon kami. Beauty and the Beast yon, maliit pa siya na bata. And then sunod-sunod na yon, hanggang siya na mismo, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin kasi ang alam ko lang naman na mga musicals and plays, yung mga luma, yung mga noong panahon ko pa. Pero merong mga bago ngayon na siya na yung nagsasabi sa akin na kung pwede manood kami, maganda ito. At nagre-rating siya. Tapos tinatanong ko siya, bakit mas maganda yung ito kaysa itong napanood natin. Yun yung isa sa mga activities na ginagawa namin ng anak ko, si Shark. Iba-iba kasi yung interest nila, magkakapatid. So, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila, doon ako sasama. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako, nagiging cheerleader ako kapag meron siyang mga laro. And then yung pangatlo, mahilig magluto o mag-baking. So nagluluto yun ng banana bread. Pangalan niya? Si Stonefish. Nagluluto ng banana bread. Tapos nagluluto din yun ng ulam niya. So yun yung sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala sa kung ano yung gusto ko. Thank you, VP Inday. Thank you, Miss Natalie Tomada. Mr. Nie, yes. From Xinhua News Agency. May mga foreign media and Philippine media here. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. Speaking about the food security, my grandfather, even my parents, their generation, they all have the memory of hunger, they don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now China has pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what if both countries will enhance the cooperation in this field? I think for sure China will provide a lot of help and progress also lessons. So, what do you think the future perspective for the cooperation between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future? What do you think of the future will be? Thank you.
Philippines. Yes, Poverty, hunger. Yes. Oh, well, I see, sir, no, that in the People's Republic of China, there's really a plan on how to uplift the citizens from poverty, and that is very important. That there is a plan by government on how to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. The first one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education. And not just, Alam mo, naniniwala ako dyan. Alam mo kung bakit? May pinost nga tayo mga kababayan eh. Supposedly, alam niyo yung nangyari sa Madagascar? Alam niyo yung nangyari doon? Para sa mga hindi nakakabalita doon, nagkaroon ng kudita doon sa Madagascar. Meron pong kudita doon sa Madagascar. Ang nangyari, sinimulan ito ng mga Gen Z na nagprotesta. Tapos eventually, hanggang tuloy-tuloy na, nagkudita na, bumaligtad na po yung mga sundalo at kapulisan kasi punong-puno na talaga ng tao. Ang ginawa pa nga nung kanilang presidente doon, kunwari, patanggalin yung mga cabinet niya, papalitan. Yeah? Style yun ng mga presidente eh. Yung bagbagang, ikaw yung may katarantaduhan, ikaw yung may ginawang kagaguhan, tapos, kunwari, wala kang alam, sisisihin mo ngayon yung mga ibang tao, cabinet mo, lahat resign. Ano, sounds family, no? Di ba? Sounds familiar, di ba? Ganun ang ginawa. Tapos, anong pagkagawa ng ganun? Hanggang hindi pa rin nasatisfy yung mga Gen Z. Gagalit pa rin yung sila, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang eventually, talagang pumutok na, sa sobrang dami pa rin at dumusob na dun sa kanilang palasyo, bumaligtad at nagkudita na yung mga military. Anong kinaugnayan sa edukasyon, Banat Bay? Ganito lang kasimple. Yung sa atin kasi tanga. Huwag na tayo magmangmangan. Mga putang inang tanga. Mga tanga talaga yung mga Gen Z sa atin. Hindi ko kalahatan, ha? Karamihan. Actually, yung mga nasa Luzon. Hindi alam nyo kung bakit? Tanginan yan. Halata na kung sino yung may kasalanan. Kitang-kita na kung sino yung mastermind. Ha? Tapos, ang ginawa nito mga ulul na mga makakaliwa, in-inject nila sa utak ng mga Gen Z. Yung mga tatanga-tanga. Ganito gawin natin. Para wag si Marcos kasi nakikinabang tayo dito kay Marcos eh. Ayaw natin si VP Sara Duterte dahil galito sa mga teroristang kaibigan natin, mga kasama natin. Si VP Sara Duterte. Mantakin mo yung lintik na nirereklamo nilang confidential funds na 150 million na kinlir ng COA. Okay, kinlir po ng COA yun. Mataas na rating ang binigay ng COA. Yun ang kanilang hinahabol. Pero yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President, hindi nila tinanong. Yung flood control project na wala namang kinalaman ng mga Duterte, sila pang tinuturo ngayon. Ibig sabihin, ganun kasi katanga yung mga Gen Z natin, yung mga estudyante natin sa Pilipinas. Di ba? Karamihan nandito sa Luzon. Uutuin sila. Tapos magpapauso sila. Ano yun? Ikulong na yan. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Pag ganyan-ganyan pa yung mga gago na yan. Pati sa mga concert, ganun-ganun. Pero pag tatanungin mo, sino kukulong natin? Hindi sila makasagot ng diretsyo. At mantakin mo ang sasagot pa nila si VP Sara. Tangina, ang tindi ng korupsyon sa budget na wala namang kinalaman si VP Sara dun sa budget sa 2025, the most corrupt budget, wala siyang kinalaman dun, siyang ipakukulong. Tingnan nyo kung gaano katanga yung mga Gen Z sa atin. Ikulong na yan. Ikulong. Bakit? Nakikiuso eh. Tapos pagkatapos ng ikulong na yung TikTok. Ganun, para mga tanga. Yeah? Hindi katulad doon sa Madagascar, talagang nung yung kanilang presidente, pinalitan yung cabinet, hindi naniwala. Sa atin naniwala pa tayo. Nung pinalitan yung cabinet, wow, okay talaga yung step ni Marcos ha. Nagtayo ng independent kuno na komisyon. May pa-independent pa. Paano naging independent yan kung ang naglagay ng mga tao dyan yung presidente? Alam maniniwala na independent yan? Gago! Paano naging independent yan? Hindi nga nila tuwing maituturo na si Romualdez, tinatanggal nila, sinisiraan nila yung ginawa kay Magalong. Di ba? Ngayon, ewan ko, pati si Vince Dizon, parang, kasi mukhang meron siyang nakantil na nerve. Ika nga, yan yung sinabi ni Magalong eh. Pag may nakantil ka na nerve, mukhang dediretso na kay Marcos, sisiraan ka na. Paano mo magsasabing independent yan kung ang taong bayan hindi nakikita yung mga nangyayari dyan? Gago! Ngayon nga, may palusot pa yung mga hindot na yun eh. Sa gobyerno, may palusot sila ngayon. Ilabas ang salin. Utangin ang yan. Ilabas ang salin. Sino ang mag-iimbestiga? Si Remulla. Sino naglagay kay Remulla? Yung pagkalagay pa nga kay Remulla ay kaduda-duda. Bakit? May kaso siya eh. Ang dami niyang kaso. Inilagay, pinilit pa rin siya ni Marcos. Ibig sabihin, talagang gusto ni Marcos ilagay to. Tapos siya mag-iimbestiga ng salin? Gago! Tapos sasabihin ni Marcos, I'm willing. At dapat naman niya. Hindi ko nga alam kung bakit pinagbawal yan noong nakaraang administrasyon.
In the first place, yung ombudsman na yan, napaka-independent niyan. Si Martires dati, napaka-independent niyan. Minsan nga, di ba, kontra nga yung mga desisyon niya kay Pangulong Duterte. Wala akong kinalaman yan. Talagang independent yung tao na yan. Di ba? O, ngayon, ito napaka-obvious na hindi independent si Remulla. Kasi talagang ipinilit ni Marcos kahit napakaraming kaso. In-appoint niya as ombudsman. Tapos ganyan sasabihin, hindi, open ako sa salin. Eh kung may nakita dyan, kung meron man sa tingin mo ilalabas ni Remulla yan? Gago! At saka ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwala yung katarantaduhan niya salin. Ang dali-dali maglabas ng pera di ba? Magkaroon ka lang ng state visit, na ilabas mo na yung pera. Nakailang state visit sila sa ibang bansa, lalo na sa Europa, yung madali magtago ng pera. Di ba? Hindi ko na lang sasabi, meron kasi isang bansa dyan na tinataguan ng mga kurap. Oh, madalas silang pumupunta doon, sumesegue doon sa bansa na yun. Meron dyan tinataguan na kung saan wala yung parang money laundering law nila. Kaya yung mga kurap, yung mga kriminal, dyan nagdi-deposit. Ayaw walang pangalanan yung bansa na yun kasi baka sabihin naman ng bansa na yun, maganda pa naman doon, gusto ko pa naman bumalik doon. Pero doon talaga nilalagay yan. Kung gusto mo, may pera kang kaduda-duda, doon mag-deposit ka, walang katanong-tanong. Ilang beses sumegway dyan after the state visit. Oh. Kaya yung sali na yan, katarantaduhan yan. Alam mo mga kababayan, eto si Marcos, bihasa na yan. Tandaan ninyo, natuto na yan sa nangyari niya sa tatay niya. Yung mga yaman na nandito, natuto na yan. Hindi na maglalagay ng yaman yan dito. Hindi na. Sa ibang bansa na maglalagay ng yaman yan. So kahit ano pang salin na yan, wala yan. Bullshit yan, ika nga, kalukuhan yan. Isang malaking katarantaduhan. Pambubutol na naman. Dahil tanga nga yung mga Gen Z natin dito, maniniwala naman sila. O tingnan nyo na, tapat si Marcos kasi ilalabas niya salin niya. O si BP Sara, tingnan mo. Yung salin niya, sigurado ako, yan dyan sa dadalihin kasi maraming mga questionabling kayamanan yan. Ang daling-daling gaguhin ni Remulla yan Kung gugustuhin niya, gagaguhin niya yan. Di ba? Sabi nga ni Marcos, ni Amy Marcos, una yung, yung People's Initiative. Yung charter change nila, hindi nagtagumpay. Di ba? May mga sumunod pa yung impeachment. Hindi rin nagtagumpay. Pinag-initan si Chis Escudero dahil hindi tinulak ni Chis Escudero yan. Ngayon naman, ito yung plan C. Ano yun? Talagang kasuhan siya at matanggal. At bilang hindi na makatakbo. Kasi pag ikaw nakasuhan at nakonvict dyan, hindi ka na pwede. As a public servant, hindi ka na pwede. Ganun ang gagawin dyan. Yan yung sinasabi ni Amy. Nakikita na natin. Yan salin na yan. Ang dali-daling mag-imbento. Di ba? Ang dali-dali hong gumawa ng mga imbento na data dyan. Kung hawak mo yung pinuno dyan. Hindi, isipin nyo bakit pinilit si Remulla dyan. Alam naman natin si Remulla, ang karakas niyan. Di ba? Panahon pa lang ni Bantag. Panahon pa lang ni Tebes. Alam na natin karakas niyan. Makikita mo na talaga na kung basta kalaban, kaya niyang diin. Kaya niyang idiin. In all kind of focus gagawin niya para maidiin. Kaya tama Tama yan. Ako, sangayon ako this time kay Amy. Doon sa sinabi niyang plan C, na ipakukulong itong si BP Sara Duterte. Yan talaga ang plan C. Not just the education that we see now, but modernization of education as well. Ang dami nang antang kabataan ngayon Hindi Alam mo, nung high school ako, isa ako sa mga tarantado nun. Bulakbol. Kaya mga grades ko palakol. Swerte na ako pag naka 75 ako. Ibig sabihin, blessed na ako yun. Usually, yung grade ko, mga 70, 71. Mataas na ngayon 72. Pag 75, wow. Himala na yun sa akin. Ganun ako. Bakit? Ayoko talaga mag-aral nun. Kasi rebelde nga ako nun, ayoko mag-aral. Pero alam mo, yung karunungan ko nung high school ko nun, mas matalino pa ako dun sa mga marurunong ngayon Yung sa mga may honor, mas matalino pa ako nun Kahit bobo ko nun. Ang grabe ngayon, hindi makapagbasa ng diretsyo, hindi, alam mo yun, bulol-bulol, mali-mali yung kasi nga, ayoko kung anong klaseng, ayoko naman sisihin yung mga nagtuturo sa kanila. Pero ganun na talagang natin, edukasyon natin, bagsak na talaga Kaya nga, ang daling utuin. Ang daling utuin, lalo na nandyan yung, kaya nga di ba, kung maalala ninyo, yung confidential funds sa DepEd at sa Office of the Vice President, ginamit yan laban doon sa mga makakaliwa, doon sa mga eskwelahan. Para talaga ma-eradicate na ito mga demonyong NPA na nasa eskwelahan. Alam naman po natin yan. Hindi na natin may pagkakailayan. Pag may napapatay ang mga sundalo, ano mga paraphernalia na nandun? Galing sa mga makakaliwang party list. Tanong nyo sa NTF-ELCAC, marami silang alam niya. Mga sundalo, alam nyo yan, di ba? Meron nga yung isang beses election season nun, tapos nagkasagupaan ang military at ano natagpuan doon? Di ba? Mga tarpaulin ng Gabriela, tarpaulin ng ano ba ito? Yung kanilang isa, bayan. Alam na natin yan. Huwag na natin ipagkailayan. Bobo na lang di maniniwala. Pero nagtataka ko, sa mga eskwelahan ngayon, may sumasali pa dyan. Taka nyo ba talaga? Hindi nyo ba talaga alam yun? Ilang beses na nagkahulihan na merong mga miyembro sila, kabataan party list. Ano yung gusto nyo rin maging NPA, terorista? Gano'n kayo katanga. Tama, mali. It has to evolve with the changing times. And then next is food security.
it is important that the state invests in modernization and assisted farming. So sa una po, initially, it has to be that the state is involved in providing the necessary capital to the farmers to give them the startup. And then it has to be state farming as well, so that we get to use all the available lands, not just 1 or 2 hectares of private lands. It has to be all available lands for agriculture. It must be, the government must invest in farming. Thank you, Vice President. May nag-text din dito 3 people. What is the, kasi sabi nila, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally, and how did you cope ho, ma'am? And what lessons can we learn from the way you cope ho? Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday na lang sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry, ma'am. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Nako! Pareho tayo dyan, madam. Pero hindi naman ako mukhang 50. Ha? Sino ba? Mukha bang 50 yan? Hindi, alam mo, yan ang pinakamatinding crisis sa lahat. Yung you're getting old, and it's really hard to accept it. Napakahirap! Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may edad ka na. At syempre kailangan mo magbawas ng timbang dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Everyday na mali. Ma'am, payuhan ko kayo. Ang kapal ng mukha mo, animal ka ba? Payuhan ko kayo kung papaano mapigilan ng paglagas ng buhok. Alam ko, expert na ako dyan. Huwag kang magpapakulay, number 1. Nasira ang buhok ko dahil kay Rodman. Tanginan to si Rodman. Kilala niyo si Rodman? Si Dennis Rodman. Nung nauso siya, yung iba't ibang kulay na buhok, ako din gumaya. So araw-araw ako noon, nagpapableach ako kasi araw-araw yung basketball, no? Iba-iba kulay ng buhok niya. Yung pala, eventually nalaman ko, artificial lang pala, yung ini-spray lang. Hayop yan. Gago! Ako, as nasira yung aking skin, yung scalp, yun. Kaya nakalbo ko. Pero okay lang kasi mas gusto ko naman talagang kalbo kasi pagising mo, on the go ka na kagad. Hindi halata kung naligo o hindi. So ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog sa nabuhok sa ulo ko. Tapos alam ko yon kasi 'di ba, nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat 'yon, 'di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles 'yon sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya. Tapos pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya tapos tinitingnan ko. Na-stress ka na nga kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung. So yan yung crisis natin, sir. Aging po ang crisis. Tapos syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko 'yon. Medyo hindi na siya abtik. Hindi na abtik ba? Yung galaw. Napansin ko din yon kasi nagmamotor ako. Tapos yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May chance na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yon hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong... Akala siguro nila yung sasagutin na personal crisis, yung ini-stress ako ng mga demonyo sa gobyerno, lalong-lalo na si Marcos at saka si Romualdez. Hindi no? Kind of youth, hinahanap yon ng mga nagkakaedad. Tapos, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din, noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan, na I will serve the country faithfully. Pero, kahit nakaupo ako as cabinet secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nag-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. It took me a while to realize my worth and value as a government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man o kahit kanino man.
Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako na-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang decision ko was, aalis ako, ituloy nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Very, very unique ang sinabi niyo. Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing.